Hi everyone! Welcome back to my channel. Alam nyo, I was looking through my computer files the other day, tapos na-realize ko, shucks, meron pa pala akong isang video lesson na na-shoot last year pa, tapos nakalimutan kong i-upload sa YouTube kasi sobrang naging busy ko. Ito yung part 2 ng writing the lead or the opening sentence. Sorry, nakalimutan kong i-upload. Pero dahil timeless naman itong topic na ito, sana may matutuhan pa rin kayo. So, eto, panoorin ninyo. Hi everyone! Welcome back to my channel. Ako nga pala ulit si Assistant Professor Cara Patria David Cancio o mas kilala bilang Cara David sa telebisyon. 28 years na akong mamamahayag at ngayon, bukod sa pagiging isang news anchor, dokumentarista at writer, ako rin po ay nagtuturo na ngayon ng journalism sa University of the Philippines, Diliman. Sa aking nakaraang video, itinuro ko sa inyo ang karaniwang paraan o formula ng pagsusulat ng balita. Natatandaan niyo pa ba ito? Inverted pyramid ang tawag dyan. Yan yung formula ng pagsusulat ng balita kung saan yung pinakamahalagang detalye ng balita laging inuuna o nilalagay sa simula. Kaya naman madalas sabihin na ang pinakamahirap na bahagi ng pagsusulat ng balita ay yung pag-iisip kung paano mo ito sisimulan. Sabi nga ng American writer and Pulitzer Prize winner na si John McPhee, the lead is the hardest part of the story to write. Lead ang tawag sa panimula o unang sentence ng isang balita. Noong nakaraang video, itinuro ko sa inyo kung paano magsulat ng traditional lead, question lead, quotation lead, punch lead, at saka descriptive lead. Kung nakalimutan nyo na kung anong ibig sabihin ng mga lead na ito, pwede po kayong mag-review. I-click nyo lang po yung link na nakasulat sa description box para doon sa aking Writing the Lead series Part 1. So sa Part 2 ng ating Writing the Lead series, 5 uri ng lead na naman ang ituturo ko sa inyo. Lead number 1, single word lead. Yes! Pwedeng gumamit ng isang salita lamang para simulan ang inyong balita. Single word lead ang tawag dito. Pero siguraduhin nyo lang na yung salitang gagamitin ninyo may encapsulate niya yung mensahe ng storya o yung nais sabihin nito. Yung ganitong uri ng lead ay nagbibigay ng dramatic feel sa isang istorya. Madalas natin itong makita sa mga istorya tungkol sa kalamidad, trahedya o kaya sa bagyo. Ito ang isang halimbawa nito. Delubyo. Ganito kung ilarawan ng mga taga-Tacloban ng kanilang sinapit noong November 8, 2013 nang humagupit ang bagyong Yolanda. Milyon-milyon ang naapektuhan, libo-libo ang namatay. Isang salita lang ang ginamit na panimula pero ramdam mo na kaagad ang mood ng buong istorya. Lead number 2, contrast lead. Contrast lead ang tawag sa panimula na gumagamit ng dalawang magkaibang bagay para ilahad ang buod ng istorya. Para mas maintindihan ninyo, bibigyan ko kayo ng example. Noong nanalo si Isko Moreno bilang mayor ng Maynila, maraming news agencies ang gumamit ng contrast lead para ipagkumpara ang buhay niya noon bilang basurero sa buhay niya ngayon bilang isang alkalde ng Maynila. Pakinggan ninyo yung lead na ginamit sa balitang ito. 3 decades ago, he was a garbage collector. Now, he is the mayor of Manila. Francisco Dumagoso, more popularly known as Isko Moreno, has won the mayoral race in Manila, defeating 2 seasoned politicians, Joseph Estrada and Alfredo Lim. Nagets ninyo kung ano ibig sabihin ko ng contrast lead? Isa pang example. Kung gagamitin yung contrast lead sa example natin kanina tungkol sa bagyong Yolanda, ganito magiging pagkakasulat nun. Ang dating hanay ng mga gusali at pasyalan, ngayon mistula ng tambakan. Ang dating tahanan ng masasayang alaala sa isang iglap, naging libingan ng mga biktima. Napansin niyo na yung first sentence gumamit ng noon at ngayon. Ipinagkumpara yung itsura ng Tacloban bago dumating ang bagyong Yolanda at pagkatapos humagupit ang bagyo. Gamitin ninyo yung contrast lead kapag very powerful yung before and after elements ng inyong istorya. Lead number 3, anecdotal lead. Ito naman yung uri ng lead na gumagamit ng anecdote o personal na karanasan ng isang tao
para ilahad yung mensahe o buod ng istorya. Ginagamit namin usually ito kapag meron kaming interviewee o case study na may kakaibang backstory tungkol sa pangyayari. Natatandaan ko, anecdotal lead yung ginamit ko noon para sa intro ng aming documentary na Patay sa Tagay. Tungkol ito sa isang bayan sa Laguna kung saan marami ang namatay matapos uminom ng isang uri ng nakalalasong lambanog. Ganito namin sinimulan ang segment 1. 2 araw bago magpasko, tulad ng ibang magbabarkada, naisipang mag-inuman ng magkakapatid na Ricky, Rene at Romel kasamang ilang kaibigan. Sinong mag-aakalang ito na pala ang kanilang magiging huli. Imbis na simulan namin yung documentary sa paglalahad ng dami ng biktima o kumbaga yung macro view ng isyung ito, mas pinili naming ikwento muna yung pinagdaanan ng 3 magkakapatid bago sila pumanaw, yung micro view ng storya. Micro to macro ang tawag namin sa formula na ito. Kung gagamitin natin yung approach na ito, anecdotal lead sa isang storya tungkol sa Bagyong Yolanda, pwede tayong magsimula sa kwento ng isa sa mga survivors ng bagyong iyon. Halimbawa, madaling araw ng November 8, maagang nagpunta sa dalampasigan si Anthony para mangisda. Napansin niyang lumalakas na ang alon, pero ang akala niyang pangkaraniwang galaw ng dagat, hudyat na pala ng dilubyong paparating. November 8, 2013, naglandfall sa maliit na isla ng Sulangan sa Giwan, Eastern Samar ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, ang Bagyong Yolanda. O gets nyo na kung anong ibig sabihin ko sa anecdotal lead? Lead number 4, direct address lead. This is the kind of lead that speaks directly to the audience. May pagka-conversational ang lead na ito. Minsan nagtatanong o minsan nagbibigay ng paalala o ng babala. Ginagamit ang ganitong uri ng lead sa mga istoryang direktang apektado ang audience. Tulad halimbawa kapag Holy Week, madalas marinig natin sa mga balita, ganito yung tono. Sa mga nagbabalak na bumiyahe patungong norte ngayong Semana Santa, magbaon na po kayo ng maraming pasensya. Matindi na po ang traffic buildup sa North Luzon Expressway. Mapapansin ninyo na yung unang sentence para bang direktang kinakausap ng news anchor yung audience. Lead number 5, first-person lead. Madalas gamitin ang first-person lead para sa mga feature story o kaya sa mga documentary. Yung ganito kasing uri ng lead, ini-introduce niya yung storya sa pamamagitan ng paggamit ng personal reflection o personal na saloobin ng mismong tagapagbalita. Madalas namin itong gamitin sa Eyewitness kasi yung buong programa namin parang personal journey yung approach sa mga documentary. Natatandaan ko na ginamit ko ang first-person lead para sa intro ng aming documentary na 3 dekada. Tungkol ito sa isang lalaki na nabilanggo sa New Bilibid Prison sa loob ng mahigit 30 taon mula 1990 hanggang 2022. Anong naaalala mo nung dekada 90? Marahil marami sa inyo wala pang muwang nung panahong iyon. Ako, kagagraduate ko lang ng high school noong 1990. Makalipas ang 3 dekada, malaki na ang ipinagbago ng mundo. Pero kung si Tatay Willie ang tatanungin, mistulang tumigil ang mundo noong dekada 90. Sa mga newscast sa telebisyon, madalas din nating marinig ang first-person lead sa mga live report ng mga reporter. O ipagpalagay natin, kunyari, nasa gitna ka ng bagyo, tapos nagre-report ka ng live. Kaharap mo, kausap mo si Mel Chanco. Parang magiging ganito yung tunog ng isang first-person lead. Mel, nandito ako ngayon sa sentro ng Giwan, Eastern Samar, kung saan halos zero visibility na sa lakas ng hangin at ulan. Naku Mel, halos mabuwal na nga ako sa aking kinatatayuan kasi ang lakas talaga ng hangin. Naglandfall dito kaninang madaling araw ang Bagyong Yolanda. Ganyan ang tunog ng first-person lead. Ilan lamang ito sa mga lead sentence o paraan kung paano ninyo maaaring simulan ang inyong mga balita. Naku, siguraduhin nyo lang na kapag pipili kayo ng lead sentence, siguraduhin ninyong babagay ito sa buong mood ng inyong istorya. At tulad ng lagi kong sinasabi, sa pagsusulat ng balita, start strong and be creative. But never forget the ABCs of journalism: accuracy, brevity, and clarity. Sana po meron kayong natutuhan. Muli, ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po palagi. Paalam!